Maayong gabi, maayong buntag, maayong udto kanatong tanan mga kapaglaom, mga pinalangga namo nga mga viewers no sa lain-laing parte sa kalibutan. Layo sa mga yugto nga din atong ipadayon ang panagtuon sa atong leksyon ini nga semana. Apan sa dili pa kita mo padayon, mobalik kami human ini. Okay, so amo na usab nga itunol ang mainiton ng mga pangungusag gikan sa tumbuhatan sa South Philippine Union Conference. Kauban ako karon ang ato ang pinalangga nga Ministerial Secretary si in the person of Dr. Elvin Salarda. Pastor Salarda, may gabi ug usab ang ato nga pinasahi nga guest gikan sa ato buhatan sa division, sa Southern Asia Pacific Division in the person of Dr. Abner Dizon. Doc, may gabi dia, Doc. Good evening. Mayang gabi. Okay, Doc, no? So, we will continue, Doc, to study the lesson in the life of Abraham. Now, ato sang itunol ang mga pangumusta diha sa ato ang mga retired pastors, Pastor Salarda, no, sa US, Pastor Galarpi, Pastor Fondevilla, Pastor Cañales, dagan sila, Pastor Esta. Uban pa diha, ug sa ato mga kaigsunan diha, like Jay Salcedo, Jessica Niti, and the rest of those individuals nga supporting the Hope Channel South Philippines. Pastor Salarda, doon na kay kadugang ng mga kumusta? Nag-one time nakabisita sa kunla dito and really nagasunod jud sila sa ato ang takna sa pagtuon sa matag Lunes, Miyerkules hangtod sa Friday. So makiigsunan diha sa Laverne Church, International Church. Salamat sa inyong pagsunod sa atong leksyon o ang Ginoo magpanalangin ninyo. Okay, no? Ug usab atong ipadangat ang atong mga pangumusta, Pastor Salarda, sa ato ang mga kaigsunan nga kini sila si Linda Bana, permanente kini sila, no? Si Maisa MC og si Vicky Navarro og sa ato mga kaigsunan diha sa Kalumpang Church, Pagadian, Kalumpang ubang tanang dapit sa under sa teritoryo South Philippines. Doc Dizon, basi doon na kay maybe you have some greetings to give Pastor Dizon? Doc Dizon, dito sa SSD. Alam niyo ba na majority ng Pilipino dito sa SSD galing ng South Philippines? So, I'm sure many of them are watching also. Kahit na maaaring hindi live, they will watch it again. So, greetings sa mga taga-SSD. Okay. So, salamat, Doc. Now, mga kapaglaom, we will continue the study of the lesson. This is about the life of Abraham. Now, sa atong topic karon nga gabi, kining the spirit of Abraham, kini bitong pagkamay ng puon, Pastor Salarda, no? So, mga tanong natin, Pastor Salarda, sa itong mga kapaglaom, o even ikaw, Pastor Salarda, unsa maging role sa prayer in sharing God's mission? Dako yung kayo siya og role sa mission sa Ginoo nga dunay pagampo. Kaya nga ito nga pagampo, una sa tanan, we connect to God. At the very moment we pray, we are talking to God. When we talk to God, we talk asking Him for His blessing, for His protection, for His guidance, to give us strength nga maghimo po ta sa iyang mission. So that is very important because without connection to God, impossible nga makahimo ta og success sa iyang ministry nga atong gihimo without Him giving us His blessing. Okay. So, mga kapaglaom ang kining dialogue between Abraham and God, yung sa itong lesson, is a representation of what we call intercessory prayer. Now, to Doc Dizon, Doc, ano ba yung talaga yung role sa itong intercessory prayer, Doc? Even the person we are going to pray does not know God. Is there any effect of this intercessory prayer? Well, personally, I think it doesn't matter whether they believe in God or not. In fact, the more they don't believe in God, hindi sila tumatawag na the way they should be calling. So in that sense, para tayong mga priests sa Old Testament time, we mediate between God and man. Maybe the next question is, do we really need to pray for them? Di ba po pwedeng, parang gano'n, di ba? Yes. Well, I think part ng responsibility na binigay sa atin ng Panginoon is to intercede for people
especially those who don't know Him. Kasi sa case ni Abraham, for instance, I'm sure, hindi naman ako sure, pero malamang hindi niya kilala yung lahat ng mga tao sa Sodoma at Gomorrah. Okay. And yet, he was interceding on behalf, although primarily ang interest niya before was yung mga righteous, kaya hinanap niya, sana Panginoon, wag mong gawin yung papatayin mo yung righteous together with the unrighteous. Pero ang effect ng praying for others is, number one, nag-change tayo. Yung ating focus sa sarili natin, focus tayo sa iba. So, when we are changed, mas madali tayo maka-reach out doon sa mga tao. Kaya importante we are praying for, bawa, yung mga non-Christian dito sa Pilipinas or especially sa Mindanao, maraming mga non-Christians. Yes. When we are praying for them, in some ways, para bang may excuse ang Panginoon to reach out. Ano ba, sabi ni Satan, bakit mo tinutulungan to? Hindi man to nagpe-pray sa iyo. Pero if someone is praying for them, then the angels can say, hindi, pinagpe-pray ako ni Pastor Jaime o pinagpray ito ni Pastor Salarda. So merong excuse, legally speaking. So in that sense, we can claim salvation for other people, and then it's up to God to do what He needs to do. Okay, thank you, Doc. So, Pastor Salarda. Yes, akong nakita diri sa atong lesson, di ba, one of the character nga gipakita diri is Abraham love for everyone. So makita nato nga ang gugma ni Abraham sa mga non-believers na-establish gyud yun yung nasabtan siya ang mission nga ang iyang mission to witness to the world o kanang mga unbelievers apil na sa iyang mission o dako siya og gugma ni ana. Now as we read in this lesson atong nakita nga there were one instance nga si Lot o ang mga sakop dito sa Sodom o Gomorrah gi-capture sila nga kontra, di ba? Then si Abraham gi-organize na ang iyang mga sakop, 318 ka mga tao niya, gi-purso nila ang mga kidnappers or mga nagkuha sa ilahang mga katawan, no? Na-rescue yun niya. Yeah. Pag-uli niya, nakuha ang ilahang mga bihag gikan sa Sodoma o Gomorrah, ang mga kabtangan nila, nakuha nila, si Lot po nakuha, ang iyang family. So, gitagbo siya ni King Bira. Yeah. O gitagbo po siya ni Melchizedek. So, here, na-establish ang ilahang relationship ba? Nga, si Bira, dako kayo ang iyang pagrespeto ni Abraham. So, ako nakita diri nga, si Abraham, when God came to destroy the Sodom and Gomorrah, si Abraham was pleading for the people of Sodom and Gomorrah. Yeah. Because once, iyahaning giluwas ning mga tawhana. Once I encounter sila ni Bera, and that was a time to me si Abraham nag-witness na ining mga tawhana. So, he was really in love with these people. Nga somehow these people makonvert yun nila sa kamaturan. But we know to the end nga wala yun nila makonvert. But we see a servant of God who was in love for the sinners. Yun rin, love for perishing soul inspired Abraham's prayer. Yeah, okay. No, salamat kay Pastor Salarda. No, mga kapaglaom, atong nasayran nga as being part of God's mission, sharing God's mission, dili gyud siya pwede nga ma-separate ang kining gitawag nato prayer or intercessory prayer, of which Christ iyang gimodel sa iyang fervent prayer sa John 17 or even in His ministry, iyang yung gipakita nga how important that intercessory prayer is, no? Kung imo tanawon, nahay time diha sa Beatitudes baka nga pray for those who persecute you. Oh, grabe mga kapaglaom ha. Ipaampo kadtong mga tao nga grabe tang nanamastamas o nagbinuang nimo. So meaning sa kinabuhi ni Abraham, yang ipakita ang humility and perseverance, thinking that there are people sa Sodom and Gomorrah nga, those who are perishing, Pastor Salarda. Yes. No? So, ang iyang prayer is so sincere and so honest that he wants those people to be saved. No? That's why nahimo niya ng intercessory prayer. Yeah. Pastor Salarda? Naigi point din sa itong lesson nga ang atong ma-encounter every day. Siguro mahimo natong amigo or mahigala baka nato sila, masuod nato sila.
giingon din sa itong lesson nga, kinahanglan unta ato ning iampo sila. Nga makabaton sila sa kamatuoran nga ato nga nabatan. Kay it's so selfish, nga kita rin maluwas, nga kining atong mga amigo, dili sila makasulod sa ginharian sa mga langit. So muna nga, ang idea diri is that we have to pray for them, kining mga tao nga ato nga nahinagmo sa matag adlaw, that hopefully the Holy Spirit will work in their hearts, dayon makonvert sila kay buhat man na sa Ginoo. Gawas lang og ilang baliwaran ang Holy Spirit sila. So ingon na niya ang ako nakita sa atong lesson. Okay, no? Thank you, Pastor Salarda. Now, Doc Dizon, mas marami kang mga places na visit, Doc. Granting, in the context of our church, are we closer to our model, Jesus Christ or Abraham, in the term of intercessory prayer? Na kung may mga program tayo na 7-7 prayer, na hindi man natin na nagawa, ito pa kaya ang intercessory prayer. Doc, ano sa tingin mo? Interestingly, yung mga places na ang tawag natin ay Muslim Priority Unions, yes. Napansin ko mas malakas yung faith nila sa pananalangin. Okay. Maybe because they come from a culture na, diba, sa mga Muslim, 5 times a day ang prayer. Yes. Very important sa kanila yun. So in that sense, yung society also helps us to be either closer to being a prayerful person or not being closer. When it comes to prayer, actually, sabi nga ang mga Seventh-day Adventists daw, in general, we are what you call people of the book. We like to study the Bible. We want to talk about the Bible. Yes. Pero seldom are we considered prayerful people compared, for instance, sa ibang mga tao na konting usap lang, mamaya may prayer na, yung mga ganun. Tayo, kahit prayer meeting natin, may sermon pa, mahaba ang sermon. So, we need to encourage our brethren. Ang problema siguro kung minsan they don't know effective ba yung prayer nila or not. Yeah. And as I was reading itong ating lesson, may mga na-identify ako ng mga elements of maging effective ang prayer natin. Sabi ko nga, yung mga prayer na hindi hanggang bubong lang, kundi talagang expected mo it will reach heaven. Yeah. Number one, doon sa nakita ko kay Abraham is yung sincerity niya. Sincere siya, at unselfish yung prayer niya. Kasi hindi naman para sa sarili niya yun eh. So, ang intercessory prayer actually helps us to be less selfish. Especially kapag yung prayer natin, wala namang maidadagdag sa atin if it's for other people. And then second thing na notice ko is yung tinatawag na perseverance, yung hindi mo tumitigil hanggat hindi pasiguradong yes or no ang sagot. Yung bang continue praying hanggat hindi mo nakikita. Ba kung may kaibigan tayo na unbeliever, if we really love that person, we should keep on praying for that person's salvation until namatay na siya or until tumanggap siya sa Panginoon. I remember the story of Ellen White nung elementary years niya. Naglista siya ng 30 of her classmates na hindi believers. By the time na natapos yung kanyang mga prayer, mga ganun, only one of them did not surrender to Jesus. So I think we need to challenge our brethren. We can do more by being on our knees rather than walking, yung pagiging activist ng mga Adventist. Okay. Thank you, Doc. No? So mga kapaglaon, atong hinumduman nga, our mission cannot be successful without prayer. Yeah. No? So, meaning, if we will do intercessory prayer, let it be that it is intentional. Lilibitaw ka ng marag sunsuon lang sige mo intercessory ta kay mo din niyang gingon sa tuwan kuan basta sa larda so doon na kay kadugang. Yeah, intercessory prayer actually gikinahanglan yun nato ni because ang ato nga mission sa church is to reach out people ngadto sa ginharian sa Ginoo. And if we do not pray for the Holy Spirit for the working of the Spirit to the lives of these people, murag ang mahimo na hinuon nga mura og kita na nooy nag-convert sa mga tao.
dili kay ang Holy Spirit may nag-convert sa mga tao. Yeah. So muna nga, we need the Holy Spirit because the Holy Spirit is more powerful. Kunya ang conviction that is result of the Holy Spirit, grabe gyud ang usa ka tawo nga magpabilin gyud diha sa pagalagad sa Ginoo. So giingon man gud sa atong lesson nga usahay man gud sa pag-reach nato kanang magsaligta nga maay kay ta mo istorya, usahay maay siguro kay ta mo manipulate, maay ta manghadlok or naatay mga human strategy to reach people. But here in our lesson, gisultihan ta diri nga it is not our words or eloquence that will convert our friends or our acquaintances. It is the Holy Spirit. So remember nga ang mission ni Abraham is only to share the message. Iyang gi-share ang Ginoo nga iyang gilagaran ngadto sa mga Canaanites, ngadto sa mga Egyptian nga iyang gikahitagbo sa matag adlaw. And that brings glory to God. Unya kun naa may na convert, and I believe there were those that were converted, pero they were really converted because sa ilang pag-observe ni Abraham, Abraham was really a man of God. Niya nakita nila sa kinabuhi ni Abraham, so they accepted God sa ilahang nakita nga influence and the working of the Holy Spirit ngadto sa ilang kinabuhi. Okay, salamat kay Pastor Salarda. Now, mga kapaglaom, no, ako nakita, Pastor Salarda, Doc Dizon, nga our church, actually, no, in general, nakita nila, we have seen where we have failed in some areas, like in this intercessor prayers. That is why sa atong IEL or sa through small group or much more in our Sabbath school classes, na it is to be involved sa unsa mga activity, and then through visitation, we must individually pray for the people nga atong nakontak, Pastor Salarda. Yes. So, actually, mao ni ang trend karon, pero sometimes, yung involvement kasi sa mga kaigsunan, sa atong brethren, parang they are not kanabitang too much involved. No, Doc Dizon? Doon na kay additional Doc Dizon? Involvement. Yeah, alala ko yung sa James, ang sabi doon, the prayer of a righteous man availeth much. Palagay ko maraming mga Adventists na hindi nila siniseryoso ang prayer because they feel, I'm not righteous. Yung mga righteous man lang ang pwedeng effective ang prayer. Pero how do you become righteous? Nobody is really righteous unless, sabi sa 1 John 1:9, we confess to forgive us. If you are forgiven, you are righteous. So mga kapatid, when you feel na hindi naman ako righteous, why should I be praying for somebody? All you need to do is to confess your sins so that you can become a righteous person praying for someone. Okay, thank you, Doc Dizon. No? So mga kapaglaom, at least our lesson is reminding us that if we want to share God's mission, and if we want it to be successful, kailangan nga maghimo kita aning intercessory prayer. Pastor Salarda. Yeah, that actually ang intercessory prayer, importante gud kaini siya because we are praying for the soul of every person na gusto natong kabuoton sa ginharian sa malangit. Maybe I have to pray for my son. I have to pray for my daughters. I have to pray for my wife. I have to pray for a good friend. So I have to pray for relatives nga wala pa sa kamatuoran. Then in our prayer to connect God, to ask God nga, Lord, please, padalangin mo Holy Spirit ani mga tawana to work for them. Then I believe God in all His wisdom, doon na siya dako pong kabalakan ni ining mga katawhana, He will work some ways. Because as we read from the writings of the Spirit of Prophecy and even from the Bible, every person will have the opportunity to hear the message of God before salvation will close to them. So I believe in some way gamiton ta si Ginoo, we are concerned with these people o kay nakita si Ginoo nga concerned ta ni mga tawhana. I believe that God will also be touched by our concern with our loved ones. Okay, no? Okay, salamat kay Pastor Salarda. Mga kaigsunan, mga kapaglaom, siguro doon na yung mga panahon nga Dr. Dizon, no? Na yun bang intercessor prayer natin, hanggang kailan ba tayo mag-intercede for someone or anything that we want to ask God, and then again we will transfer to another person to pray na hindi pa natin nakita yung answer sa Panginoon.
Doc Dison? I don't think it's an issue of transferring. Halimbawa, okay, pinag-pray ko si Jose for 3 months, ayaw niyang tumanggap, so kay Juan naman ako. I think ang dapat na mangyari is, meron tayong listahan. Whenever we pray, we should go through the same, mula kay Jose hanggang kay Juan, and so on and so forth, until such a time, may conviction tayo na either God is saying yes or no. May mga ganun na may conviction ng Holy Spirit nagsasabi sa'yo, don't pray for him anymore. Hindi na talaga, yung mga ganun ba, parang sa case ni David, nung yung anak niya ay may sakit, gusto niyang gumaling, prayer and fasting siya, everything like that. Pero nung mamatay na, tapos na. Ibig sabihin, he knows na ang sagot ng Panginoon is no. Maaaring hindi naman mamatay yung taong pinagpe-pray natin, pero ang point is, there might come a point when may conviction na parang yung sabi sa Bible na they are joined to their idols, ayaw na talaga nilang mag-change. Pero yun nga ang dapat na ma-develop natin, yung perseverance ba? Yung patuloy pa rin tayo nagpe-pray kahit wala tayong nakikita. Marami kayong stories na narinig na yung magulang had been praying, the mother had been praying for a long time kasi namatay yung mother, nun lang na-convert yung anak. So yung prayer natin is never, hindi siya nagiging useless, and it also helps us to have that connection both with God at saka yung taong pinagpe-pray natin. Kailangan may concern tayo hanggang sa makita natin na either tumanggap siya or close na ang probation or something like that. Kaya nga gusto kong i-suggest sa ating mga kapatid na seryoso sa intercede sa ibang tao, magkaroon tayo ng notebook o kaya sa cellphone natin, listahan ng mga ipinagpe-pray natin. Every day we pray for them, every time we remember, let's pray for them. Okay lang naman na binabasa natin kaya lang, kuminsan natatamad tayo, wala bang commitment. Ang sasabihin natin, Lord, nagpe-pray ko po ng lahat ng aking mahal sa buhay. Di ba hala ng Panginoon magtingin kung sino yung mahal sa buhay niya, no? I think nadidinig din ng Panginoon yun, pero importante yung we really, sabi dito sa lesson natin, let's individually pray for them. Yes. Okay, thank you, Dr. Dison. No? So mga kapaglaom, ato nakita nga ang intercessory prayer or ang pag-ampo alang sa uban, not for ourselves, is very important in sharing God's mission. Now, we will go, ato ipadayon sa kining sa Wednesday, kining Abraham's mission, no? Kung mo tanawon sa ato lesson, kaya bitong si Lot o si Abraham, they are sitting, murag bitong parallel ang ilahang history ba nga? They are sitting there at the gate or sa entrance sa ilahang place asa sila nabilong. Pero sa Lord, sa may timotikaw yan, anong masa mo ilahang, di man sila sa sulod sa tent, nagpabot, or sa lain making area nga, mapabugnaw-bugnaw sila under the heat of the sun. Sa ilang culture sa unang panahon, kung maglingkod gani ka diha sa city gates, doon na kay dako nga position sa mao nga lugar or ilado ka nga tao sa mao nga lugar. So, even as we read into our lesson, ang hari mulingkod sa city gates o kining mga impluwensyado nga mga tao because kana nga city gate, kanang lingkuranan diha sa muraog sa pantawan sa syudad o sa imong mga puluyanan, kana nagpasabot na nga ikaw respetado ka nga pagkatao. If you remember the story of Boaz, pasa diha nga doon na sa transaksyon ni Ruth. Insya mo ato sa dito sa city gate. So lingkod siya dito. Pag lingkod niya, influential siya, nakita niya ang iyang tuyo, so that's the time kaya ang gitransact ang transaksyon. Then ang mga elders of the town or the elders of the city, mga dagko nga mga punuan, I believe there is a seat nga murag gipahaluna dito nga mga lingkuranan sa mga honorable sa mga lugar. That in the transaction, kung himuo na nila maong lugar, that becomes binding throughout life. Okay. No? Thank you, Pastor Salarda. So mga kapaglaom, atong nakita nga, si Abraham doon na siya mission. When God called him to leave his people and go to the place nga, asa siya ni Adto nga, wa siya kabalogan ni Pastor Salarda, no, mga kapaglaom. So sa tuwa karon as a church, Dr. Dison, as a church, we believe nga, we also have this mission. But then, the mission day, no? God wants to iyang gihatag ang mission niya to the church nga iyang gitawag. So here, now Dr. Dison, sa ato ang
lesson of God's mission, Abraham's mission, and our mission as a church today. Ano ba may sabi mo, Dr. Dison? What would be the quality or the characteristics the church should have to be effective in sharing God's mission? Yeah, looking at yung title na sabi niya, Abraham's mission. Sabi ko, ano nga ba yung mission ng Abraham? Yes. Of course, alam natin, sinabihan siya, no? Sa Genesis 12, 1-3. And sabi, you leave your country. In other words, parang sinabi niya, yes, I will go. Pero that's not the mission. Yung going is in order to do the mission. Anong mission niya? Sa verse 2, sabi ng Panginoon, I will make you a great nation, I will bless you and make your name great, and you will be a blessing. In other words, ang mission ni Abraham is maging blessing doon sa mga nations around. Kaya sa lesson natin sabi, alam ni Abraham ang kanyang mission. Whether totoong alam niya or not, in reality, natupad niya yung kanyang mission. He was a blessing. Even to the point na nire-rescue niya yung mga kinidnap. He was a blessing. And para sa atin ngayon, we need to realize that the reason why the Seventh-day Adventist Church exists is para maging blessing tayo kung saan tayo nandun. Amen. It's not just actually minsan when we preach, nabibless ang mga tao sa truth. Pero it's not just preaching, it's not just teaching, it's also living the life ng isang believer in Jesus. Our church should be a center of influence wherever it is. During the time of the pandemic, kinlose natin ang ating mga simbahan, di ba? Ang question ko is, nung i-close nyo ba ang simbahan ninyo, na-miss ba kayo ng community? Kung hindi kayo na-miss ng community, then that means we are not relevant to the community. Hindi tayo naging blessing sa community. Kung naging blessing tayo sa community, mamimiss tayo ng community. So, in order to do what Abraham did, let's find ways. Maghanap ba tayo ng mga ways? Ito yung mga tinatawag nating mga felt-in ministry, mga special ministries natin. Maghanap tayo ng way to be a blessing to others para as we do that, they will become open to receive the real blessing, which is Jesus Christ. Okay. So, thank you, Doc. Pastor Salada? Yes. Ako nakita din nga si Abraham, ang iyang mission din kanabit ang iyang gi-fulfill niya ang mission din sa iya pong pagka-hospitable. Ako nakita din sa itong lesson because you see, si Abraham o si Lot dito naglingkod sa city gates, sa lingkuranan yun, sa ganghaan. Niya imong makita nga, kung na mga bisita nga moabot, grabe ang ilang hospitality. In the case of Abraham, pakita niya nga ni-appear nga tulo ka mga tao, immediately, iya na yung gi-welcome siya nga puluyanan, and eventually it was God. Then si Lot naman, dito po siya, galingkod po siya dito sa city gates, pag abot sa mga, duha ka mga manluna dito, iya na yung gi-welcome sa iya nga puluyanan. So, kana bitaw nga, kanang hospitality nga attitude, grabe na siya. Doon na yung mga tao nga gift yun na nila ng pagka-hospitable. Diha po dito makita nga, not only that they are only hospitable, but this Abraham and si Lot, they also extend their love to these people. Imagine gilutuan ni Abraham ang Ginoo, gilutuan niya og baka. Pwede rin yun yung kauntang baka. Niya pagkahuman. Human niya ang gilutuan, gitagaan og milk, gipakaon og bread. So, aton hibalan nga istorya dayon sila. And God revealed His purpose nga moadto siya dito sa Sodoma ug Gomora. So, you see mo makita nga si Abraham nag-intercede po siya. So, there was hospitality, there was love, and there was also that intercession nga iya nga gihimo. And this quality, most of niya nakita actually nato ni kang Lot. Hospitable siya, kining doon na siya hospitality, niya iyang gipasulod yun tong mga angels. Kaya dito naman ito tumihigda sa atong dito sa city square siya, no? Iya yung gipugos nga mohigda dito sa ilaha nga balay. To me, that was a gesture of hospitality and love. Unya, to the point nga, niadto itong mga lalaki nga mga salbahis kayo, nga pagawson nila ang bisita ni Lot kay gusto sila nga makigilawas. Pero I guess, imo makita rin si Lot nga,
iyang gi-offer pagana ang iyang daughter. But I do think nga kuan yun, i-offer yun nga, pero that's not part of hospitable. That is not part of hospitable. Pero imong iyang ipakita dito nga, this visitor that I have is under my jurisdiction. I have to protect this. To the extent ka pwede pa gani i-expand niya ang duha ka mga daughter. So here, ako nakita, because of this character ining duha ka mga party arc sa pag-alagad, atong makita nga angay nato ning sundol ang ilang pagka-hospitable, ilang pagkahigugmaon sa mga tao, o ang ilahang pag-intercede sa mga tao nga unta maluwas. Okay. So, thank you, Pastor Salarda. Now, mga kapaglaom, angay nato bantayanan ha, tungod kay here, gisgutan sa ato lesson ang being hospitable. So, we need to be a church that is entertaining strangers or sana mudaw to bisita no matter who they are. Nga dili ta selective, dili tayo kay mga government official ni ato ning ayon pagtagad unya kini mga murag medyo ubos mo sa rango sa katong ato lang ning tagaan ning mga bulad siguro ano. So that is not being hospitable, okay? Doc, Dison. Now here, kung imo tanawon sa if you try to look at our lesson, Doc Dison, Abraham is pleading for these perishing souls in Sodom and Gomorrah, but then only for 3 persons being saved. Now, as a church, we are always praying for conversion or people that will be catered into the kingdom of God. But then, yes, we are happy experiencing great or many baptisms. Is it a fulfillment of the mission, Doc? Pag iniisip ko yun, marami sa atin, sabi natin when we use budget and things like that, gusto natin meron tayong return of investment, right? ROI. ROI. So, pag nagbigay ng evangelism fund na ganitong amount, kailangan merong X number of souls who will be garnered. Yes, okay. Pero dito sa experience ni Abraham, nagsimula nga siya sa 50 na goal niya eh. Bumaba yung goal niya hanggang sa hindi niya rin talaga naabot yung goal na 10. Yung 4 na lumabas, tatlo pa may isa pang nag-backslide, ano? So, I think, siguro dahil nasa Muslim ministry ako, no? I'm not so much in terms of quantity, but in terms of quality. Very important, mga kapatid, especially yung mga brethren natin, sa South Philippines. I really am proud of South Philippines kasi grabe ka, siguro gaano ka receptive ang mga tao diyan o gaano ka sipag ang mga kapatiran natin, both mga pastors as well as mga members. Talagang kayo ang pambato ng SSD sa buong mundo, no? Okay. Pero importante na wag tayong masyadong nakafocus sa number. Dahil yung bang concept ng being triumphalistic, ibig sabihin para bang pagka hindi na natin naabot yung goal natin ay feeling natin hindi tayo successful. Yes. When we do God's mission, pag tinignan nga natin sa Old Testament, gaano karami dyan ang mga prophets na pinatay. If you're talking about success, hindi sila successful. Si Jesus himself was killed. Ang importante sa atin na dapat na concept natin when we're doing God's mission is not so much to be successful, but to be faithful. Okay. Bahala ang Panginoon, whether bigyan ng bunga ngayon, or 10 years from now, or whatever. But we need to do our best. Ibig sabihin, don't offer to God something that you did not really, hindi mo pinagpawisan, hindi mo pinaghirapan. We need to do our best. Pero hindi tayo dapat nakafocus dun sa success. Doon tayo nakafocus sa, am I doing God's will? Yes. Am I doing His mission? Am I sharing to people? Kagano ng concept natin, siguro mas maraming mga taong makakarinig. Dahil kuminsan kaya tayo nag-preach sa lugar na yun, okay, mas receptive dito, magkakaroon ng result. Katulad nung when we're talking about non-Christian, napakaunti man din ang gusto magpunta sa mga non-Christian. Bakit? Yes. Kasi it will take years bago magkaroon ng result. And kuminsan, paunti-unti lang. So, ang concept natin should be, am I being faithful? Kung faithful ka, ang sabi ng Panginoon, you are a good and faithful servant. Hindi ang tinignan niya, yung 10 ang bumalik.
Hindi ang tinignan niya ay yung 5. Kahit na yung isa, kahit kung naging faithful din siya sa isa, kahit isa lang ang ibinalik niya, he would still be called a faithful servant. Ganon din sa atin. We need to be faithful, do what God wants us to do, share natin yung ebanghelyo sa mga taong kinakailangan ma-sharean, and then ipag-pray natin yung mga taong kinakailangan ipag-pray, and then let the Holy Spirit be the one to give, whether fruit or no fruit for that time, just be faithful. Okay, thank you, Doc. No? So I like the line, no? Not just to be successful, but to be faithful. Pastor Salada? Yes, ang goal man gud nato sa atong Great Commission is to preach the gospel and make disciples of all nations. I think that was two weeks ago nga ang atong mission is to make disciples. Then ang process sa paghimo og disciples is to preach and then to baptize them. So first we are going to make them disciples. Mo gyud na siya ang una. Then only the person will be baptized kung kini nga tao nakasabot gyud siya sa pagtulunan nga iyang gitunaan, Pastor Jaime. Because if dili ni siya makasabot yun kayo sa atong 28 fundamental beliefs, after being baptized, so magbalik lagi hapon siya sa iyang kinabuhi nga iyang karaan. Ug wa ni siya kasabot sa pagtulunan about Sabat, pagkahuman og baptism, so balik lagi hapon siya sa trabaho og Sabat. Wa ka siya kasabot about sa stewardship, pagkahuman niya, di hapon siya mahatag og halad. Pag humagbaptismo niya, wa ka siya kasabot sa kining ato ang Christian standard, so mubalik siya sa iyang kinabuhi kaniadto. Muna nga ang gipasabot ni sa atong lesson nga ang goal nato is to preach the word to all nations. Mo gyud natong goal, every person ato gyud nga walihan sila. Unya ang atong gingon sa atong lesson, our task is to invite as many as possible to make choice for Jesus. Pero ang pagdesisyon iyahan na sa usa ka tawo, kay naman gitagaan og free will ang usa ka tawo sa pagdesisyon. And the Holy Spirit also will not force the person nga modawat sa Ginoo. So iingon ana gyud unta ang atong idea about reaching people for His kingdom. Yes. Okay, salamat kay Pastor Salada. Naman kapaglaom, doon ay mga practice at church nga siguro makaingon ta nga medyo saan siya dili haom siguro sa method or gihatag sa Ginoo. But then atong mahibawan nga we are part of the mission and then we will remain faithful, no? Yes. Dokdisa sa aging dokdisa nga this is not just to be successful but then to remain faithful. Kaya ato tanawon na ang time ni Noah sa iyang pag-preach pila rang naluwas 8 persons, yes, no? At kadang sa tao pero 8 persons. Sa time sa Sodom and Gomorrah, even though sa pleading ni Abraham, tulo po ang nakagawa siya sa Sodom and Gomorrah. Basta. Yeah. What we think is only 3, but there are more than 3 actually. Kay this is what I look into our lesson and this Bible. Si Abraham nag-plead for at least bisag 10. Yeah. Pero at the time nga it's about to be kanang destroyed, si Lot lang og iyang asawa og iyang 4 ka manak, and they are running to the mountain. Aron nga maluwas sila. Pero yun sa ingon ni Lot, angel, di na nako kaya. Pwede ba nga diri na lang ko aning gamay nga syudad, gamay nga city, ang syudad sa Sur, diri na lang ko kay og musaka pa ko sa bukid, mapatay na ko, di na ko kakaya. So gigrant sa angel. So the cities of Sodom and Gomorrah included ang Zor. Ang Zor wala sunoga sa Ginoo because of the pleading of kanang unsa ni kini ni Lot. So naluwas sila. So ako nakita nga si Lot, I don't know, maybe iya ba kang strategy nga luoy ni mga Zor maapil ni og kasunog. So gihangyo ni ang angel, ayaw lang diri na lang ko ayaw na lang ni sunugan ning maong sudara. So one city was spared. Yeah. Pero in the presence of Lot Kibali, ang iyang presence mo ay nakapalos atong Soar. Yes, mo nakapluwas. Ayaw mo siyang blessing atong Soar. Pero we are talking about Sodom and Gomorrah. Okay, no? Yes. So mga kapaglaom, atong panahon, medyo wala na gitay panahon, Doc. But then, we are so thankful nga at least the lesson is reminding us kung unsa gyud ang pinakamayo nga himo nato as we share God's mission, no? Hospitality, love, and intercessory prayer, no? These are very important
nga unta makita kini nga mga quality sa iglesia. Those people who are called by God nga dapat as what Abraham demonstrated sa iyang kinabuhi, mo unta niya makita sa mga tao sa ato palibot nga the people sa tanahimutang will miss us if ever mawala man ta sa mga area. Doc, parting words, Doc, before ta mo closing prayer? And also, Pastor Salarda, ang parting words? I like yung sinabi kanina, actually, when we look at Isaiah 58, it talks about practical religion. Yung real love should be seen in sharing our food to the hungry, opening our homes to the homeless. Hindi ang tinitingnan sa Old Testament is Sabbath or not. Ang tinitingnan nun, ipinamumuhay mo ba yung kindness ni God? And so, extension lang yung prayer. When we pray for them, it just shows na kung kasama sana natin sila, we will do them kindness as well. Pero dahil hindi natin sila kasama, we will just pray for them. So I think what we need to do is we need to ask the Lord to give us that agape love, yung benevolence inside our heart. Kasi it's easy na idagdag natin yung 777, parang katulad ng mga Catholic na may angulo sila. It's easy to just go through the motion. Ang problema is, does it come from the heart? So ang prayer natin mga kapatid sana is, Lord, give me that kind of love na who will be hospitable regardless of kung anumang klase ng mga tao yon. Give me that kind of love who will perseveringly pray for them. Give me that kind of love na hindi titingin sa success, kundi pagiging faithful na maging source of blessing for my community. Okay, Doc, thank you. Pastor Salarda? Yes, ang ako nga ikadugang is that maayo nga ang atong giminsahe nga gipadaabot sa mga katawhan ato pong mga kinabuhian. Sa to pa, kanabang Christianity in action. Yes. Nga in times of needs, in time of crisis, ang ato nga pagkatao mugawas gyud nga naatas kamaturan og makahimo ta og maayo ni ining mga tawhana. Kay with that, dili ta kinahanglan og daghan pang mensahe nga atong himuon because it's already seen by the people, and with that our God is glorified, and with that they will be converted into the truth. Okay, no, so mga kapaglaw, manatay panahon, ang atong lesson nag-remind nato nga mo natin himuon. So, we need to apply what we have learned sa atong lesson karon nga semana. So, ako ngayon si Pastor Salarda for our closing prayer. Our loving Father in heaven, we would like to thank you for the lesson that we have discussed this evening. Tuguti Ginoo nga ang among natun-an that we can be a hospitable, loving, and also be a man of prayer to intercede with those people who are not yet in the truth, and even our loved ones, our friends, and any person that we are so concerned na makahimo kami og pagampo that these people, when you come, they will be also in your kingdom. Salamat kay Ginoo ning gabi una sa among pagtuon, ikaw mag-uban kanamo sa among katulugon. Salamat nga ang imong panalangin among mabatnan. In Jesus' name I pray. Amen. Amen.